Uy, kasha ako. Hindi ako nagsa-side view guys. So, ayan. Ganyang kataas. And look at the view guys. So, tara, magsangkit na. No, meron pa rin ganong eerie vibes. No? Parang yung nandun yung feeling na parang may nakatingin sa inyo. Hello guys, Mark Paragas here and welcome back to another Baguio travel vlog. So guys, ang ganda ng panahon. Palagi na lang, and thank you Lord syempre for this amazing view, amazing weather, amazing life, and more blessings, more guidance, more protection. Syempre lalo na lang sa mga ka-Impinatics natin. And for today's video, pupunta ulit tayo sa mga common attractions na meron dito sa Baguio. And if napanood nyo yung vlogs natin 3 years ago, konti lang naman yun, pero isa to sa mga napuntahan kasi natin before. Okay? So for today's video guys, we are going to Mirador Heritage and Eco Spirituality Park. And nandito na rin kasi guys yung Lourdes Grotto, kung familiar kayo, kasi yung Mirador is medyo bago lang nung time ko like 3 years ago nung pumunta ko doon, medyo bago-bago pa lang siya. Pero yung Lourdes Grotto, sobrang tagal na yun, even before na hindi pa ako nagpa-vlog, nandun na yun, and palagi kaming pumupunta doon. So I just want to share you the view, what to expect, and also the experience kung pupunta kayo doon, di ba? Or pupunta kayo dito sa Baguio. Okay, so napakalapit natin guys actually pala sa grotto. So dadalhin ulit natin yung sasakyan natin, i-park natin siya doon sa Mirador, tapos from there we're gonna start the vlog. Okay, so babiyahe lang ako guys, and see you later. A few moments later. Alright guys, so nandito na tayo sa Mirador Heritage, which is ayun, and dito tayo nagpark guys sa pinakataas kung nasa na rin yung grotto. So bali ganito ha, ipin nyo lang sa Google Map yung Mirador Heritage, tapos may papasukan kayong parking gate, and then dire-diretso kayo. So bali andaan nyo from baba hanggang sa makarating kayo dito. Pero hindi ko lang sure kung okay ba tong ginawa natin, kasi di ba alam nyo, magmi-Mirador tayo, di ba? So nandito yon, lilibutin natin parang likod nitong grotto hanggang sa baba, doon sa pinaka-gate yung exit natin. So entrance to, exit doon, tapos akit ulit tayo dito hanggang makarating sa parking ulit. So pakita ko sa inyo. And kung gusto niyo ng mga maghagdanan, pwedeng-pwede naman. So ito siya guys. Ayan. Ganyang kataas. So parang ang parking ata natin is dito pa. So lumanog ganun tayo Tapos hanggang sa makarating tayo dito. Tapos ito na agad siya guys, yung pinaka-grotto. Kung wala naman kayo sasakyan, then pwede kayong mag-taxi. Pwede magpahatid siya hanggang dito guys, sa taas. Pero kung gusto niyo namang umakyat ng hagdanan para ma-experience, doon kayo magpapababa. Which is napakalapit lang pala niya guys sa accommodation natin. Parang nasa 500 meters lang. Pwede siyang lakarin. Pero hindi ako yon. Hindi tayo maglalakad kasi alam ko na magpapakapagod tayo dito guys, kaya dito muna tayo mag-start. Okay? Mga araw na parang ang bigat, paulit-ulit ang ikot ng lahat. Pero sa bawat tiket na hawak ko, may bagong mundo akong natutuklasan. From Manila lights to foreign skies, parang gumagaan minsan ng buhay. Mga taong dati di kakilala, nagiging parte ng alaala. Alright guys, so we are done dito sa Lourdes Grotto. And now, punta na tayo ng Mirador. And ang maganda dito guys pala, pag umaga, nandito yung sunrise. So, I think pagdating sa Mirador, hindi siya nasisinagan ng araw kasi nandun ata ang sunset. So kayo na bahala kung gusto niyo ng sunrise view or sunset view. Look at this. Look at our view. Di ba? Alright guys, so nandito na tayo sa mismong entrance ng Mirador. And alamin natin kung magkano, pero pakita ko muna sa inyo yung paligid. Ayan, so Mirador Heritage and Eco Spirituality Park. So ito yung mga some of the attractions or picture spot na meron dito sa loob. At feeling ko nga mas maganda siya ng sunset guys. Pero okay na yun. Tapos ito yung ticketing booth. Tapos guys, ito may Cafe Inigo dito. Hindi ko lang alam kung sarado siya
Wala kasing tao. Or dahil masyado pa maaga. And currently, nasa 6:33 AM pa lang guys. Tapos, ito ay open daily from 6 AM to 5:30 PM. So at least, unang-una tayo. Tara, ito siya. Open na kuya? Open na po. Magkano po? 150 per head. Pasok kaya? Apo. Ilan po kayo, sir? Isa lang. Wali 150. Stop na lang po. Picturean nyo yung mapa kung first time para may guide po tayo sa loob po, no, sir? Okay, thank you. Thank you. Alright, so guys, 150 for adult. And I think kapag senior tsaka PWD, ang pagkakaalala ko, ba't di ko tanongin, no? Kaya magkano yung pag senior? Tapos pag bata? 7 years old below, free of charge. Kung may estudyante na school ID, 100 lang din. Oh, thank you. So bali, PWD, senior citizen, tapos may school ID, 100 pesos. And then for 7 years old below, free na, free of charge. So ito, may ticket tayo, tapos may stamp na rin tayo dito. And I guess we're ready to go. Malawak talaga siya guys. So marami siyang babaan. Pakita ko sa inyo yung map. Ayan, dami. Biglang nagdalawang isip. So anyway, nandito tayo sa gate 2. Gate 2 pala tayo guys. O tama nga ako kasi dito tayo nanggaling sa gate 1. Tapos yun, nag-park tayo dito. So gate 2 tayo. And then meron siyang total of 28 spot dito sa loob. So mag-start na tayo agad sa 20, which is the Cafe Inigo. Ito. And then, scan. Pwede palang scan. Ito yung sinasabi ko. Ito yung kulang sa ano guys. Kulang sa Botanical Garden. Nag-ano pa nga. Nag-inerte pa. Oh, naka-Google Drive. Huwag kayo. Oh yan. Meron na nga tayo. Download lang natin. Para at least alam natin kung nasan tayo. Ang dami pala nito. O sige. Check natin isa-isa. Okay, so again, ito yung Mirador Heritage and Spirituality Park, Loyola Vista de Baguio. Okay? May mga taong tahimik na nasasaktan, ngumingiti kahit may pinagdaraanan. Kung ang simpleng videos ko'y nakakatulong, lahat ng pagod ko'y nagiging tulong. Mula solo trips hanggang family ride, couple memories under city lights. Bawat kwento'y may pag-asang dala na kahit sino pwede. Alam nyo guys, from the last time na nandito ako, like 3 years ago, ang dami ng dinagdag, ang dami ng bago. Nakakatuwa. Yun nga lang talaga, kailangan pag nandito kayo, may energy kayo, like like may tulog, ganyan, may kain, kasi kung hindi, for sure grabe yung pagod. Ayun oh, bago yan guys. So, tapos ito pa oh, ang dami. Puro garden na siya dito guys sa baba. So medyo mataas na rin. Doon tayo galing. So panimula pa lang, grabe na. Pero maganda siya, in fairness. So I guess pag nandito kayo guys, make sure na make the most of your time. Kasi maganda siya, yung hindi kayo nagmamadali. And tignan nyo, as early as 6:30 AM nandito na tayo. Libutin nyo lang ha, picture spot. Enjoy the view. Mamaya, pagdating natin doon sa kabilang side, nandun yung view kasi nasisinagan ng araw. Iyon ang perfect. Okay. Kahit sino pwedeng sumaya, at kung mawala man ang lakas, pagmamahal nyo'y sapat na tabang sa bawat pangarap na binubuo. Kayo ang kasama ko, kayo ang dahilan ng bawat tagumpay, sa bawat umaga at bawat sablay. Empinatics. Grabe guys, bungad pa lang yun. So from the main entrance, grabe, pagod. Ang ganda ng sunrise, oh. Ang ganda ng araw. So yung mga pinuntahan natin, yung mga pinakita ko sa inyo, guys, dito pa lang yun sa baba ha. Pag nakita nyo na tong parang bungalow dito or hut, ayan, may hagdanan. Lahat ng nakita nyo again, dito sa baba yun. Grabe. Exercise. Alam niyo, nagpunta ako ng Baguio para magganito, mag-exercise. So tara, on to the next one tayo. Nakikita ko na yung the famous, yung bell. Punta tayo doon. Kung feeling mo, ikaw lang mag-isa, tumingin ka sa paligid, may pag-asa pa. Life is short, don't waste the
another day. Halika na, tara na't lumayo muna tayo. Enjoy life, live life to the fullest, and treasure every moment. Okay. Okay guys, so tapos na tayo dun sa, ano ba tawag dun? 17 Mirador Peace Memorial. So may map ulit dito kung gusto nyong i-scan. And ganito pala ha, pakita ko sa inyo. So after nyo kasi dun guys, dito kayo pupunta. Pag na-reach nyo to, nakalagay private gate close. Baka lang isipin nyo, dead end na to. Pero nandito sa gilid yung daanan pababa. Ayan. Ang ganda ng view guys, oh. Grabe, oh. Which is perfect nga talaga ang sunrise guys. Dito kayo ng umaga, makikita nyo kung maaraw. Ayan, oh. Nasisinagan ng araw guys. Ganda. Okay, so tara, baba pa tayo. Kahit ganito lang muna tayo, oh. Yung enjoyin muna natin yung view. Grabe. Grabe guys, gusto ko yung mga mountain view talaga. Lalo na nung ano tayo sa Vietnam. Amazing talaga. Partida may mga bahay pa ha, which is parang nakakadagdag din naman ng twist. Yung mga kulay ng bahay dito sa bundok. Pero sana wag na masyadong makalbo pa at wag masyadong puro bahay yung ano magiging view, kasi katulad itong bundok na to guys, puro bahay na. So pagbaba nyo dito, pwede kayong dumaan dito pababa. Meron din dito sa harap ko pababa. Pero mas maganda dito. Tara. And kung naghanap kayo ng mga chill ambience, mga peaceful view, pwede dito kasi tinatawag din itong spirituality park. Parang yung Nagbana Hills lang din tayo. Meron din silang isang portion doon or isang area sa Bana Hills na merong spirituality park. Kung gusto nyo magnilay-nilay, pero bawal sumigaw dito ha, kasi kailangan tahimik. Ayan, ang dami pa pala. May mga nakikita pa ako dun guys, ng mga picture spot. Pero ang lakad talaga natin is papunta dapat doon. Tapos bawat mga platform naman may makikita kayong mga upuan katulad nito guys, oh. Tapos ay ang ganda. Pahirapan lang yung pagpunta. Ang daming spider web. Totoo. Kasi nga nasa tayo. Nasa mga puno-puno. Ito di ba upo ka lang dito. Basa. Ayan yung view mo guys, oh. Ay, ayan, ang dami pang picture spot. Wala, hanggang baba pa pala. So meron dito, ayun, pababa hanggang doon. Ayun, oh. Pero hindi tayo papaba doon guys ha, kasi almost same view lang din naman to. Doon na tayo sa ibang picture spot. Okay, so sige. Grabe. Ay, ito pa pala guys. I forgot to mention. Ganito ha. Since naman tayo, nag-explore pa rin tayo nitong Mirador Heritage. So bali, meron akong tip sa inyo. Napakahalagang tip, okay? So if ever kasi wala kayong sasakyan, ang possible na baba ninyo pag pumunta kayo dito is doon sa mismong parking entrance, which is nandun kasi yung may ticket booth na doon papunta dito sa Mirador. Ang pinasukan pala kasi natin ay exit, okay? So, tip ko, mag-start kayo sa exit kung saan tayo galing. Okay? Kasi yung mga tao, karamihan sa kanila doon sa entrance nag-start, which is sa parking area. Pero guys, did you know na paakyat siya hanggang makarating kayo doon sa may bell, hanggang sa maka-exit kayo. Ang pinaka last stop nyo is yung Cafe Inigo. Pag akyat ko kanina, nakita ko nag-aayos na sila. So I guess mga 7 AM sila nag-start or nag-open. Okay, so ganun ha. Mag-start kayo sa exit para nasa taas na agad kayo, tapos pababa ng entrance, which is doon sa parking lot or entrance ng parking lot. O di ba? Kaya yung mga turista na nakakasalubong natin hinihingal. Ang daming web. So parang hindi to dinaanan. And so yun guys, ang ganda. Medyo tahimik syempre. Saan na tayo? Ayun, may mga ganito. Ano ba yan? Ay, ang ganda. Tignan nyo ha. Grabe, nakakatuwa kasi alam niyo yun, nung first time din natin dito guys sa Mirador Heritage 3 years ago, hindi rin natin siya nalibot ng bonggang-bongga kasi nga parang
baguhan pa tayo sa larangan ng pagta-travel vlog. So parang hindi ko pa alam yung mga sasabihin, wala pa tayong personal touch, hindi pa tayo nakakapagpatawa, and so on. Ganun. Okay, so meron na dito ulit. Baba lang tayo dito. Okay guys, so tingnan nyo, pakita ko sa inyo, may map na ulit dito. Ayan. So dito tayo nang galing. Saan na yun? Yung pinaka-entrance. Ayun, ito. Sa Holy Rosary Gate. Tingnan nyo, nalibot na natin to, napuntahan natin to. Guys, yung iba hindi ko pinuntahan na kasi katulad ito, yung mga ganitong picture spot, pababa, nasa baba siya, pati itong number 15 which is the Las Flores Moon Gate. Hindi ko rin yung binabaan. Tapos, nandito tayo agad. O di ba? Ang bilis natin, no? So bali, may basketball court dito, may forest bathing area. Oh, may toilet na rin. And then may mga cottages. Yung cottages na to, ang tawag sa kanya is mga prayer houses. Ito siya. Yan. Tapos meron doon sa taas, meron din. Marami sila, nagkalat. And then, ito pa pala, may isa dito. Tapos, dito guys, may tinatawag na Holy Family Bell of Healing and Health. Pupuntahan natin yan. Almost na pala tayo. Okay, let's go. So guys, naalala ko dati dito ako nagpahinga. Ayan o. Ano, napapaligiran kayo ng mga bamboo. Ayan. Grabe. Grabe guys yung pawis ko. Pahinga muna ako dito kasi patapos naman na tayo. So anyway, nakakatuwa pala to guys. Parang yung kabuoang lawak pala nitong Mirador Heritage is 5 hectares. Tapos Japanese inspired. Like kung mapapansin nyo, di ba may bell, may mga bamboo, yung ganito. Tapos mga garden, and then yung mga picture spot niya ng mga moon kemerut. Grabe, nakakatuwa. And sabi nga nila guys, this is a perfect place for prayer, for the view, and for, alam nyo na, kung gusto nyo mapag-isa. And tama nga ako guys, this is one of the best spot for sunset view. Pero yun nga lang, magiging ano na kayo, against the light. Pero nasa sa inyo pa rin yung kung gusto nyo sunrise or sunset. Ay, nakakatuwa. Tignan nyo guys ha, nag-google search ako kung ano pa yung mga facts or interesting facts about Mirador Heritage. Yung bell na nakita natin is tinatawag na Red Japanese Torii Gate. The hanging bell was actually forged from an unexploded bomb drop during World War II. O, so ibig sabihin, pag pupunta kayo dito, parang more on the peaceful vibes, kung gusto nyo ng mapag-isa, kung gusto nyo ng view, plus kung gusto nyo ng history. Okay. Alam nyo kanina pa ang daming maliliit na insektong dumadapo sa akin. Okay, I guess 6:30 tayo nag-start. Mag-1 hour pa lang tayo dito pero hindi pa tayo tapos. Siguro 2 hours pwede nyo spend dito. May kasama ng pahinga. And ang pinakamalapit dito na attraction guys ay Diplomat Hotel. Ooh! Okay, so ano pa bang pwede ko sabihin? This is home to the Manila Observatory. Before, it was an eco park. The area was utilized by the Jesuit in 1900 as a major meteorological and seismic station, an extension of the Manila Observatory used to study Philippine weather. Oh, nice. Tara, on to the next one tayo. All the things you never show. There are the things I want to know. Secrets die in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show.
Grabe guys, meron ditong malaking bato na pwede nyong tuntungan. Tapos nakapapaligiran kayo ng mga bamboo. And let's have a 360 view in 3, 2, 1. Grabe, nakakapagod. Basang-basa na ako ng pawis. And good thing may dala tayong extra shirt. Yes. Ano to? Lesson learned sa kahapon na vlog natin. Tsaka towel always. And then may tubig din ako sa loob ng sasakyan. Marami pa guys. Paano siya? May parang upper and may upper rock formation, rock garden, may lower, ganun. Okay. Alright guys, so we are almost done. So bali, ito yung way going to the exit kung saan yung parking. So nireview ko kasi yung video natin guys. Meron akong isang rock formation na pinasukan na parang mini kuweba lang. Yung gusto ko lang pumasok. So, hindi ko siya nadaanan kasi siguro nandito ako sa medyo lower part. Hindi ko na inakyat kasi. So ngayon, bago tayo lumabas guys, akitin muna natin ulit. Hanapin ko lang yung rock formation na yon. And parang hindi siya magiging kompleto kung hindi ko ulit siya magagawa. Okay? So akit lang ulit ako guys. Basang-basa ko na tayo ng pawis. Okay lang to. And sabi ko naman sa inyo guys, off cam pala ha, nagka-cardio na tayo. Kaya siguro expect nyo baka biglang, Mark, duminipis ka na. May mga ganun ako marinig sa inyo. So anyway, yun. At saka nagda-diet na tayo. Not totally diet na wala na talagang kinakain or puro gulay. May mga meat pa rin tayo. Wala lang tayo masyadong rice. Okay. So ito na ata. Ito nga siya guys, medyo malapit na sa exit kasi ito na yung exit eh. Natatanong ko na yung mga sasakyan, tapos yung entrance, yung gate mismo. Pag ano na yan, dire-diretso na yan sa exit. So anyway, dito tayo, Archangel's Garden. Sorry naman, hinihingal ako. Ay hindi, ayun. Tama, yay. Akala ko hindi eh. So ito na nga siya guys. Yan. Pasok tayo. Hindi to. Okay, so sige, akit pa tayo. Dead end na dito guys. Ito, makit lang ako guys. Tapos meron ditong Pandemic Memorial. Ito ba yun? Ay hindi, iba pa to. Finally, I found it. Pinakataas nga talaga siya guys. Ito. So wait lang. Ganun ang view dito. Sabi ko sa inyo eh, malakas yung tuhod ko talaga sa akyatan. Pero wait, bago ng lahat, pasukin muna natin to. Tapos balik lang tayo dito. Okay. Yan siya. Yay. Kasya tayo. Oh my god. Ayan. Sexy na ba? Wala na ako tiyan, no? So anyway, dito sa likod ko yung sinasabi ko sa inyo guys na rock formation. So pasukin ulit natin, then papakita ko sa inyo yung view. Which is ito rin naman yung view. Wala lang, parang ma-amaze ka lang na, wow, after nitong rock formation na pinasok natin, yun pala yung view. So ayan. Uy, kasya ako. Hindi ako nagsa-side view guys. So, pumapayat na. Yes, darating din tayo dyan. Ayan. Alright. Yes, yun lang. Ganun lang kasimple. And satisfied na ako. Magawa ko lang siya ulit. And look at the view guys. And yes, masasabi mo talagang you are in Baguio City. Though hindi ganun kalamig, pero for the view, amazing. Okay. So I guess we are done. Kasi nung nireview ko rin yung ating vlog 3 years ago, ito na yung pinaka-last day natin. Tapos nag-exit na tayo. Ay, meron pa dito. Wait lang ah. Oh, meron pa pala. Ayun, tapos may private property na dito guys. And then dito tayo sa baba. May upuan na pala dito. Okay. May shortcut guys dapat sa parking. Kaso sarado. Ayun o. Ayan. So kailangan natin mag-exit talaga doon.
So dito muna tayo, pahinga tayo. So again tip ko sa inyo, mag-start kayo sa may Cafe Inigo para pababa kayo guys. Tignan nyo OA yung pababa natin, di ba? If ever dito kayo sa parking gate nag-start, grabe yung aakyatin nyo, di ba? So at least pababa kayo pababa. Grabe yung pawis ko, and currently nasa 7:58 AM na. So tama guys, kasi 6:30 tayo pumasok, tapos nag 1.5 hours tayo nag-explore ng area na to with konting mga pahinga-pahinga pa yun at saka hindi pa natin masyadong nalibot lahat guys, kasi parang nung bumaba na ako tapos makikita ko meron pa palang attraction sa taas, hindi na ako umakit ulit. Pero I think 2 hours, 2-3 hours, may kasamang pahinga, may kasamang pagkain. Kayang-kaya. Grabe ang nature, napakaganda. Sana sana hindi na makalbo ang Baguio. Ang ganda ng nature And na-miss ko talaga bumalik dito guys sa Baguio. So ayun lang. And on to the next one tayo. 4 minutes drive lang na doon ka na sa Diplomat Hotel. And open ang Diplomat Hotel ng as early as 4 AM hanggang 3 AM. Almost 24 hours pala siya. Oh, what if sa gabi tayo pumunta? Charot lang. Syempre wala tayong makikita. I mean, puro mga lang, mga kaluluwang ligaw. Pero pag umaga, at least, may makikita tayo at mapapakita ko sa inyo syempre. So yun yung next stop natin. And then, nagbabalak ako after Diplomat Hotel, kumain na tayo. Hindi pa tayo nagba-breakfast. At ito pa pala guys, alam niyo ba, regarding sa ating accommodation, yung Flight Food and Glamp, guys, yung breakfast pala nila, nag-open sila from siguro as early as 7 AM hanggang 2 PM. So umaabot siya ng lunch. Nakakatawa. Kaya nung pag-uwi ko kahapon, after ng vlog natin, yung after Botanical Garden, nakabalik ako ng mga 11 AM. Guys, nakakain pa ako. Pero syempre, walang rice. Hindi na uso yung rice sa atin. Ano yung tsura ng rice? Charot lang. Okay, so sige guys, we are done here. Again, ang ticket price is 150 pesos. Tapos 100 for senior, PWD, and mga students. Then pag bata 7 years old below is libre na. Okay, so on to the next one tayo. See ya later. Hello guys, nandito na tayo sa tapat mismo ng gate ng Diplomat Hotel, and unfortunately waiting tayo sa parking. And ano pa lang in fairness, 9 AM pa lang. Ang dami ng tao sa loob, ibig sabihin. So ito lang yung magiging disadvantage guys kapag meron kayo sasakyan, yung hanapan ng parking. Pero disadvantage naman kung mag-DIY kayo, pahirapan mag-taxi. Kasi usually, hindi ko lang sure pala kung pahirapan pa rin hanggang ngayon, lalo na kung meron ng Grab taxi, di ba? So yun, nakikita ko na dito ang light vehicle katulad ng sasakyan natin for the first 2 hours, that's 35 pesos, and every succeeding hours, that's 10 pesos. Ayun. Pero kung magta-taxi naman kayo, edi papadrop lang kayo dito, tapos yun, malapit lang siya sa pinanggalingan natin, sa may grotto. And nakapag-change outfit na tayo guys. Alam nyo ba, nagpahinga ako ng siguro mga 30 minutes din dito sa loob ng sasakyan. Basang-basa yung isa kong t-shirt, di ba? Sinampay ko siya sa taas, sa bubong. Tuyong-tuyo agad. Kaloka. So ganun kainit. Grabe. So sige, kita-kits later. Wait lang ako ng parking. Alright guys, so nandito na tayo sa Diplomat Hotel, and unfortunately sarado siya guys, like hindi pwedeng pasukin sa loob. Ayan. Kaya yung mga tao dito lang nagkukumpulan sa labas, magpipicture-picture. Ito yung background. So I'm not sure kung ano yung reason kung bakit hindi pwedeng pumasok sa loob, or baka naman talagang matagal na hindi sila nagpapapasok. Tapos sumilip ako guys doon sa mismong pinaka-gate,
medyo malamig yung hangin sa loob. Meron pa rin ganong eerie vibes, feeling, pero imbes na matakot ka, maawa ka sa pinagdaanan ng hotel na to. So libutin lang natin to. Maliit lang pala to. Tapos dun sa pinagparkingan natin guys, meron parang may parang food hall or market. Puntahan natin yung mamaya. Tapos kung titingin kayo dito guys sa salamin, kitang-kita dito naman sa loob. Yun nga lang, hindi kita ng camera natin. Para kasing siya, ginawa na siyang storage ng mga kahoy, mga pinang-display nila ng Christmas. Ikutin pa natin sa pinakalob. Nasa side tayo ng hotel. Malay nyo, biglang may sumilip, di ba? Ay, ito oh. So toilet siya. Bakit parang maayos pa? Ayan, kita siya guys. Parang feeling ko, kapag hapon, mas maganda siya. Mas makikita nyo yung loob. Kasi yung window niya, parang siya nag-one-way mirror eh. So anyway, ito guys, nakikita nyo to. Yan yung fountain na sabi nila kapag pumesto daw kayo dyan, just in case lang makapasok kayo, parang yung nandun yung feeling na parang may nakatingin sa inyo. Yun yung mga sabi-sabi nila. Asa para siyang mini hall. Oo nga, siya guys, parang feeling ko binubuksan siya sa ibang may season lang na binubuksan siya. Kasi may mga display ng Christmas oh. Ito mga nabasag na oh. So ito guys, nasa likod na side na tayo. And alam nyo ba guys, nag-scroll ako about Diplomat Hotel sa YouTube. Marami ako nakikitang mga content creator na nag-vlog dito, like ghost hunting. Hindi ko lang sure kung allowed pa siya, pero pag may guard tayo nakita, tanungin natin kung bakit hindi na allowed pumasok, plus kung allowed pa rin bang mag-ghost hunting. Alam niyo ba guys, siguro hindi pa ako nagbablog noon. Mga 7 years, mga 10 years ago. So that was 2016, no? That was 2016, tama. Parang yun yung time na nakaakyat kami dito guys. Nakapasok ako kasama yung barkada ko. Alam niyo, pwede pa hanggang dun sa tuktok. May mga view din pala dito. Tulad ng ganito. Pero syempre, ingat-ingat lang kayo, di ba? Yan, wala siyang harang guys. Ganda nung daanan, no? Tapos ito, bigyan ko na lang kayo ng tips pag mga gusto nyo ng medyo magagandang post picture spot. Okay? So bali, since hotel to, doon kayo sa mga corner maganda yung shots, katulad nito. Ayan, dito, pwede kayo pumesto dyan. Tapos, pwede rin kayo tumayo dito. Ayan, pwesto dito, kahit anong pose. Ayan. And then doon din sa harap. Tapos, ito na yung sinasabi ko sa inyo. Nakalagay dito, Pansigan Artisan Village. So, I guess may mga kainan na dito. At saka bilihan ng pasalubong. Oh yeah, tama nga ako. Yun yung sasakyan ko. Tapos, from here guys, nakikita nyo na rin yung pinakaloob-looban. Pag lumayo pa kayo, matatanaw nyo na. Habang may puso marunong magmahal, may dahilan pa para lumaban. Kayo ang dahilan kung bakit ako nandito. Nagbibigay siya sa mundo. Empinatics habang buhay kayong bahagi ng bawat kwento at awiting nabubuo gabi-gabi. At sa bawat biyaheng tatahakin, kabutihan pa rin ang dadalhin. Dahil ang tunay na yaman sa mundo ay mga pusong tulad ninyo. Ayan guys, so nalimunan natin siya. Maliit lang pala siya, yung Artisan Village na to. May mga bilihan naman pasalubong at pagkain. So just in case naghanap kayo ng mga food options, meron, in fairness, may burger, may ice cream, may mga nagbibenta ng lumpiang Shanghai. Tapos
coffee. Ayan. And then, hindi yung magiging problema yung mga tables and chairs kasi marami dito. At may nagpe-prepare na. May acoustic music. Spaghetti with fries, with ice cream. No outside food and drinks dito. Pero parang gusto kong mag-ice cream. Ice cream na lang tayo dito sa bungad. Ito sorbetes ni Juan. Regular cone, 50. Anong flavor mo kayo? Ubi sa strawberry, sir. Ubi strawberry. Pwede siyang isang flavor lang, pwede siya. Ay, pwedeng combination. Apo. Magkano? May regular 50, yung Belgian 60. 60 na lang ako sa Belgian. Anong flavor? Mix na lang, sir. Next na lang. Ay, wait lang ha. Ubi or strawberry? Ube na lang. Ito ba kuya, hindi na hindi na accessible? Hindi na pinapasukan? Hindi na po. Matagal na? Tagal na, since 2020 po. 2020, hindi na siya pwedeng pasukin. Kasi marupok na po. Marupok na, oo nga naman. For safety. Yung structure matibay, kaya lang yung mga, ano ba tawag? Debris. Palitada, no? Mga debris na. Tama nga. 20 pesos ka, sir? Meron. Kuya, pahawak ko lang. Sige, haha. Kasi may nabagsakan dyan eh. Talaga. Balik lang naman. Still, Thank you po. Thank you po, thank you. Yan, dito lang yun guys. Sorbetes ni Juan. May mga upuan naman dito. Ice cream! Kaya bumukas Ay, bumukas. Bumulto yata. Gusto ko papasukin. Sabi tayo guys. 60 pesos. Belgian waffle. Belgian cone pala, sorry. Pangtanggal pagod. Pang refresh. May partida, wala pa tayong kinakain. Ano oras kayo nag-open kuya? Minsan, 7. Hanggang 6:30 ng umaga? Open na? Hanggang 6 sarado na talaga yung gate. Ice cream po! Meron din pala sila sa big cup, 70 pesos. Moments later. Alright guys, so we are done dito sa Diplomat Hotel. Yun nga lang, hindi tayo nakapasok. Pero sabi ni Kuya, last 2020 pa daw pinagbawal pasukin to. Like wala na papasok dito. Pero may mga nakikita kasi akong vlogs na 2024, 2025, 2023 nag-ghost hunting dito. So ayun lang. So gagawin natin guys is balik muna tayo ng accommodation. Medyo nangihinayang kasi ako. Ito na naman ako. Nangihinayang ako sa breakfast buffet natin. Hindi naman ako kumakain ng marami. Yun nga lang, nakakapanghinayang. Kaysa sa kumain tayo sa labas. Kaya parang inisip ko, kain na lang muna sa guro tayo. At ito pa pala. Alam nyo ba guys, nakakatuwa kasi 'di ba, may mga restaurant dito na OA yung pila, ang haba ng pila, ang daming tao. Sample na natin yung Good Taste, 'di ba? Alam nyo ba, nasa GrabFood na rin siya guys. So ibig sabihin, hindi nyo na kailangan pumila, hindi nyo na kailangan makisalpukan sa mga tao doon. Pwede na kayong mag-order. Tapos pa-deliver nyo na lang kung saang accommodation kayo. 'Di ba? Yun ang actually naiisip ko. Currently kasi nasa 10 AM na, so breakfast pa rin, brunch kumbaga. Sa Good Taste, yung mga servings nila, good for 2 good for 3, ganyan. Pero worth the price naman, at saka nakakain na kami doon before. Masarap naman in fairness, yung food nila. Tapos nagkataong pang Sunday, di ba? So feeling ko maraming tao ngayon doon. Iniisip ko tuloy, either kumain tayo sa accommodation ng breakfast nila, or mag-order tayo ng Good Taste. Tapos dun pa rin natin kakainin sa hotel natin. Hotel sa accommodation natin. Ganon. Kasi, di ba, we are done sa Mirador. Hindi tayo nakapag-Cafe Inigo kasi close pa nung pagpasok natin. Tapos dito naman sa Artisan Village sa may Diplomat Hotel, nag-ice cream lang naman tayo. Kaya naisip ko, balik na lang tayo ng accommodation tapos pag-isipan natin. Ha? Para may kalugtong pa to. Okay? So yun lang. See ya later. Okay guys, so we are back here sa ating room and sobrang lapit nga lang talaga. Lalo na yung grotto. Parang paglabas mo sa main road, kaliwa ka lang, dire-diretso, yun na. So anyway, ito pala nawala sa isip ko, sabihin sa inyo yung weather ngayon. Just in case lang wala kayong makitang vlogs ko ng hapon. Ang eksena kasi dito sa Baguio guys, ngayong week na to, kung kailan nandito tayo, maaraw sa umaga, which is okay na okay. Tapos pagdating ng tanghali, kumukulimlim. Ganyan, gaganyan na naman siya. Tapos sa hapon, uulan. Ganun. So tara, kain na tayo dun sa baba. Marami kayong pwesto dito guys. Again, pag umorder kayo sa taas, pwede nyo yung dalhin dito. Thank you.
car guys. So sabi ko sa inyo parang nakakapanghinayang na hindi kumuha ng breakfast. So meron tayong fish fillet, may chicken adobo, and then may tortang talong at hotdog. Siyempre, ang replacement natin sa rice, gagawin nating sangyupto. And then may juice. Hotdog tayo. Kung mahilig kayo sa hotdog, lalo na kami mga anak kayo, mahilig sa hotdog, magugustuhan nila to. Pero mas gusto ko sa hotdog yung cheese, may cheese sa loob. Tortang talong. In fairness okay. So tara, magsanggit na tayo. Dati kasi guys, nung nagda-diet ako, nung mga siguro 2 years ago, ganito ginagawa ko, ulam tapos lettuce yung ginagawa kong rice, nagsasangyup. Okay siya, grabe. Na-amaze lang taga ako guys kasi ang mura niya. Hindi kayo sanay, no? Ang onti na rin nung kinakain natin, no? Okay na yan. For healthy living. Siguro makikita nyo ko na kumakain ako ng bongga na naman. Pang ano ko lang yun, pang bawi. Okay, so we're done. Satisfied. Ito pala yung pangalan ng kanilang restaurant dito, Sweet Mates. Ayan. So, ayan, as always, masarap siya. And nagpapahinga muna ako guys kasi currently, ang maaga pa, 10:36 AM pa lang. Ang ganda no? Ang ganda itong pinagagawa natin. Umalis tayo ng maaga para wala pa masyadong tao. Tapos babalik tayo dito before lunch. Pwede na. And guys ako na mismo nagsasabi, marami nag-offer dito ng mga day tour. Hindi kakayanin. Huwag nyo rin gagawin. Grabe yung pagod. Okay? Grabe. Grabe yung pagod. Kaya huwag nyong subukan. Mabubuang kayo. Okay. Konting akyat lang no, hiningal na naman. So bali mag-ano lang ako, magpapahinga konti, mag-edit, tapos maliligo, and then labas tayo mamayang hapon. Sana, ayun na naman no, umiitim na naman yung ulap. Kita nyo ba yan sa salamin? Bukang uulan na naman ng hapon. Tapos, magsisimba ako pala sa Baguio Church. Actually, pag nandito kayo, kita-kita na yung church dito, pati yung SM Baguio. Halos lang siya magkalapit. So, ang gagawin ko, mag-church ako mamayang hapon, and then since Sunday ngayon, daanan natin yung Session Road kasi kino-close yun, yung Session Road. Ang daming tao doon palagi, ang daming mga nagpa-perform, and then may makikita ko yung vlog natin for the night market. So yun lang. Okay, so guys, thank you so much sa pagsama sa akin for another tourist spots experience dito sa Baguio, yung Mirador Heritage and Eco Spirituality Park, and then yung Diplomat Hotel, pati yung Artisan Village. At least may idea kayo kung yung i-expect nyo pag pumunta kayo sa mga lugar na yun, ha? So if ever guys na pupunta kayo ng Baguio anytime soon or may kakilala kayo, please share this video and like nyo na rin. And kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe to Mark Paragas Official and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin, not only here sa Baguio City at sa mga susunod pa mapa-domestic man or international. You can also follow me sa iba ko pang social media accounts, Facebook, TikTok, and Instagram, and feel free to join us as well sa ating Empinatics Official broadcast channel sa mga real-time ganaps, mga activities na ginagawa natin, sa mga travel plans natin, or just in case man may seat sale, announcement, or any other things na pwede kong ilagay doon para lang updated kayo. Okay? So guys, enjoy life, live life to the fullest, enjoy every moment because you will never be at this age again. So please do what makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. See you guys tomorrow. Enjoy life, live life to the fullest, and treasure every moment. Bye-bye.